Daniel? Daniel? Napasyal ka, Tuason. Pinatatawag ka na, Epe. Bakit na? Walang awang pagpatay kay Diego Quintero at sa kanyang buong pamilya ay isa na sa pinakagrabing pagkakasala ni Buhaya. Sobrang lang ginagawa niyang paghamak sa kapangyarihan ng batas. Yan ang katotohanan, Hepe. Hanggat hindi nalilipo lahat ang mga tulisang yan, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan ng ating nayon. Daniel, sa kapahintulutan ni Hepe, napagkaisa ng buong konseho na ikaw lamang ang maaaring humuli kay Buhaya. Patay o buhay? Ang sinabi niyo ba, konsyal, ay isang pag-uutos o maaari kong tanggihan? Nasa iyo ang kapasyahan, Daniel. Alam naming malawak ang iyong karanasan sa kabundukan. Dahil ba sa ako ay dating tulisan? Daniel, ang iyong kahapon ay walang kinalaman sa pakiusap namin ito. Subok na ang iyong katatagan sa pagkikipaghamok. Kung kaya't inakakala ng konseho na ikaw lamang ang may kakayahan sa misyong ito. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Daaminin ko sa inyo ngayon. Maaaring mabigo ako sa pinagagawa niyo sa akin. Huwag kang mag-alala, Daniel, sapagkat ang buong Santa Monica ay pagdarasal lang iyong tagumpay. Ikaw naman, Marisa. Kung makatingin ka, parang di na ako babalik, ah. Nangangamba ako, Daniel.
Alam ko panganib ang lakad mong ito ngayon. Napakabaling sa mga taong hanapin mo. Hindi kaila sa ang aking gawain. May halong pagkikipagsapalaran. Alam ko, sa tuwing aalis ka, para bang nakabaon na sa hukay ang isa mong paa. At hanggat hindi ka dumarating, parang titigil ng aking paghinga. Babae ako, Daniel. Duwag, marupok. Yan ba yung pababaon mo sa akin? Luha? Alam mo namang kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Tay, ba't di kayo magsama ng pulis? Sa tuwing aalis kayo, lagi kayo nag-iisa. Wala ka bang tiwala sa itay mo? Dati naman ako lumalakad na nag-iisa. Yan na nga ba nagbibigay sa amin ng alalahanin eh. Hindi mo ba mabibigyan ng kapanatagan ng loob ang iyong magina? Naku, mga babaeng ito. Kung kailan pa naman aalis si Daniel saka kung ano pinagsasabi ninyo. Lumakad ka na, anak. At huwag kang mag-aalala sa iyong magina. Papasyalan ko sila araw-araw. Salamat ho. Tutuloy na ako. Tay! Tay! Pag nakakita kayo maganda kahoy, para sa trader ko, ha? O sige, Berto. Sige, oy, tay! Hanggang dito ka lang! Sino ka? Tara! Hindi ako kaaway, mga kasama. Ako si Daniel Bartolo. Ano kailangan mo? Hindi ba ito ang daan patungong sa Pambato? Sagutin mo at tinatanong ko. Ano ang kailangan mo? Kaibigan ko si Anselmo Magtanggol. Maaari ko ba siyang makausap? Yan nga yata si Daniel Bartolo. Lagyan siya ng piring. Kasama ang sermo! Kasama ang sermo! Daniel? Kamusta ka, Selmo? Anak ng damulag, hindi ka nagbago. Hindi ka rin nagbago, Selmo. Taglay mo pa rin yung salitang anak ng damulag. Kasama. Kapag nagbago pang saltang yan, hindi na ako si Anselmo Magtanggol. Gaton, Kapiping, kilala niyo si Daniel Bartolo. Matagal kami nagkasama. Matulog na matulog ang pangalan mo, Daniel.
Bihira ang hindi nakakakilala sa'yo. Kapiti. Daniel Bartolo. Kilabot daw ng mga tulisan. Daniel, tama-tama dating mo. Nakapagluto na si Lydia. Tayo na sa loob. Siya nga pala, Daniel. Si Lydia, ang aking asawa. Kumusta ka, Daniel? Alam mo bang madalas ka namin pag-usapan? Ang dami niyang kwento tungkol sa'yo. Talagang makwento si Selmo, pero huwag ka maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Lydia, handa mo na yung pagkain. Halika. Tuloy kayo. Anak ng damulag. Ano ba talaga nangyari? Pinugutan siya ng ulo. Siya at ang kanyang pamilya ay pinatay ng mga maskarado. Maskarado. Yung pangkat ni Buhaya. Oo. Yan nga ang dahilan kung ba't ako na parito. Kailangan ulo naman ni Buhaya ang ibalik ko sa Santa Monica. Alam ko, Selmo, nakabisado mong kabundukan dito. At marahil, alam mo rin kung saan siya nagkukuta. Matagal ko hindi nakakengkwentro ang damulag na yan. Bakit siya pinatay? Ang hindi ko maintindihan. May kutob akong upahan lang sinabuhaya. Ang gusto kong malaman ay kung sinong utak sa mga patayang naganap sa Santa Monica. Marahil maunawaan mo ako kung gaano kahalaga sa akin ang lakad kong ito. Daniel, hindi kaila sa'yo na hindi ako lumalakad kung hindi ako binabayaran. Ngunit sa pagkakataong ito, balato na lamang ito. Salamat, Anselmo. Sapat nang maituro mo sa akin ang kanilang kuta. Hindi mo na kailangan damay pang iyong tawan. Mahal natin si Diego. Dapat lamang na may pagigandi natin siya. Bakit? Kaya ka lang nagsasalita dahil wala rin si Buhaya. Kapi ka na lang! Kapi ka na lang! Sige! Tumigil na kayo! Nalalaman ni Buhaya! Tulog! Tulog niya! Wala na kayong kaya lukoy, kasi ako. Tama na! Sinong gusto mamatay? O, ikaw. Nasaan si Buhaya? Po, hindi ko alam. Kayo, nasaan? Wala ho. Inaantay nga ho namin eh. Nak ng damulag, oh. Wala pala tayong pakinabang sa mga ito. Tapusin na kayo natin sila. Nasa bayan ho na Saragosa. Bilis! Dalihan nyo! Sige!
Daniel, maraming salamat sa iyo. Polyo! Dalita! Nandito na sa tissue! Magaling! Ay, siya. Hindi ba masyadong maaga para simulan natin ang pagkampanya? Baka nakakahiya kay Mayor. Julio, nominado ka sa partido. Kahit malaman niya alkalde yan, wala na siya magagawa. Total, alam na ng lahat na invalido na siya. Tama yan. Pero wala tayong dapat ikatakot. Malakas ang partido natin. Hindi ba mag-tisyo? Oo! Nasa likod niyo kami lahat. Siya nga ho. Ganyan mo sa abroad eh. Maraming salamat. Yes. Plato, muli na kayo sa munisipyo at sabihin niya na susunod ng theater. Opo. Bueno, Kalabaw. Inaasahan kong magiging malinis ang trabaho niya. Gusto ba ito? Oo. Sabihin mo sa amo mo na hindi ko gagamitin ang baril na ito sa Daniel Bartolo na yan. Tudurugin ko siya sa pamamagitan nito. Ano ka ba naman, Daniel? Akala ko ba maaga ka uwi? Mano po, tay? Kasi ayaw kong lubayan ng mga leaders ni Caponce. Ang totoo niya, sinasama pa nila ako sa kanilang meeting. Ay, naku, Daniel. Napagtiisan na namin na lagi mo kami iniiwan. Ngayon ba naman, pati politika pinapasok mo pa. Maawa ka naman sa amin mag-ina. Itay, kailan nababoy yung tinador ko? Siya nga pala, nakakita na ako magandang sanga. Totoo? Kaya bukas, uumpisahan ko na. Talaga? Oy! Matulog ka na nga. Gabing-gabi na. Tirador pa yung nasa utak mo. Tayo na, kumain na tayo. Talaga, Itay, ah? Talaga? Bukas, ah? Oo, bukas. Ay, naku. Nangako ka na naman kay Berto. Ano pa ba ang ulam natin bukod sa nilaga? Ginisang ampalaya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paanong si Daniel Bartolo na ipinagmamalaki ng Santa Monica ay madurog sa mga kabao ni Pedrong Kalabaw. Yung Pedrong Kalabaw na yan. Mga inutil, nasampitan na, pinakawalan pa nila. Ay, Lolita, walang mangyayari sa'yo kung lahat ng bagay dadaan mo sa init ng ulo. Kung naligwak ang tubig na pinagkukulo mo, bakit hindi ka magpakulo ulit? Talagang gagawin ko yan, Mama. Sa naisip kong ito, mapapatay ko ang 2 ibon sa pamamagitan ng isang pukol. Doña Lolita? Baldo! Halika! Hindi ko maipapangakong matatagpuan ko lugar nila.
Anselmo! 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 Sandali lang. Sino yan? Hinahanap si Anselmo. Mukhang espiya, pero hindi siya makalusot sa akong totoo. Pag akong outlook di, kumpiyansa ka lang ti. Takang tayo. Espiya pala, bakit yun? Taga Santa Monica ka, ano? Kilala kong tao yan, Kapiteng. Anselmo. Dali lang. Sige, sige. Anong malagang balita sinasabi mo, kaibigan? Nang magpulang ang konseyo ng isang araw, nabanggit ni Daniel na dahil sa bigat ng tungkuling kanyang ginagampanan, mangangailangan siya ng kasama sa kanyang mga lakad. At ikaw ang tinutukoy niya, Anselmo. Bakit hindi si Daniel ang nagpunta rito? May sakit ang kanyang anak at ako na nga lang ang kanyang inutusan. Katunayan nga, siya pa nagturo sa akin ng lugar niyo. Huwag mong palagpasin ng pagkakataon ito, Anselmo. Mando, pakanin siya. Kapiteng, gaton. Nakapagdata kaya Anselmo. Dati namang lumalakad nag-iisa si Daniel. Bakit kailangan isama ka pa? Tama yun. Alam ni Hepe kung anong ating hanap buhay. Hindi nga tayo naturingan tuloy siya. Pero ganoon na rin ang ating gawain. Kapiteng, dati naman tuloy siya si Daniel, ah. Bakit pinagkatiwala sa kanyang tungkulin yun? Pero kung ako tatanungin mo, Anselmo, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong yun. Wala akong balak tanggapin. Ang trabaho ang inaalok sa akin ni Hepe. Subalit bababa na rin ako sa bayan upang maliwanagan ang lahat. Magandang hapon po, Doña Lolita. Si Anselmo. Maganda nga po, no? Kanina ka pa hinihintay ni Hepe. Sunduin mo nga, Baldo. Kabilin-bilinan kasi niya na pagdating mo'y sunduin siya. Tutuloy na po ako. Tuloy ka, Anselmo. Maupo ka. Habang hinihintay natin si Hepe, mabuti pa'y uminom muna tayo. Matagal? Ayan. Matagal na ho. Mga gerilya pa lamang ay magsama na kami. Pero ngayon na kami nagkita magkaraan sa 10 taon. At nang magkita kayo ulit, malaki na ang agwat niyo sa buhay. Dito sa Santa Monica, si Daniel ay malaki ng inasenso. Hindi tulad mo na. Talagang ganyan ang buhay. Sabihin na lang natin mas mapalad siya kaysa sa akin. Pero kahit paano nakaingitin ang kanyang katayuan, hindi ba? Hindi ko siya maring kaingitan. Katunayan nga ho eh. Natutuwa pa nga ako sa magandang kapalaran inaabot niya. Hindi mo ako naintindihan, Anselmo. Hindi mo ba alam na darating ang araw na hindi mo maiwas na magsagupa kayong dalawa? Dahil siyang huhuli sa'yo. Kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Nagmamalabis na rito si Bartolo. Kaya dapat lamang napalitan siya. At ikaw ang ipupwesto ko. Hindi naman tama yon. Kung ganyan ang iniisip hindi ko maaaring tanggapin ang trabaho inalok sa akin ni Hepe. Anselmo, huwag mong sayangin ang pagkakataon nito. Ikaw lang ang nararapat na pumalit sa kanya. Unang pagkakakita ko pa lamang sa'yo. Nabighani ako ng iyong kagitingan. Nabihag ako ng iyong pagkalalaki.
Sapagkat ang isang katulad mo, ang pinapangarap ko sa buhay. Doña Lolita, Alam kong pangit sa katayuan ko magsalita ng ganito. Bata pa ako, Anselmo. At ang mga pangangailangan ko ay hindi maibigay ni Julio. Lalaki ka ba o bakla? anak ka ng damulag. Wala sa lahi namin ng mga bakla. Lalaki ka nga. Dapat lamang na gamitin mo ang pagkalalaki mo yan kay Daniel. Bago kanyang pag-isipan na masama, unahan mo siya. Patayin mo siya, Anselmo. Pinapapatay mo sa akin si... Oo. Siya lang mga hadlang sa ating Tinuturuan mo ako maging huda sa aking kaibigan. Hindi ko magagawa yan. Anselmo! Anselmo! Maliwanag na kinaingit ang kanila. Kung patay ka na, magagawan lang lahat ang gusto nilang gawin. Nasa panganib ang buhay mo. Diyan ako nagingit-ngit. Mga traidor ang kasama mo sa bayan. Kung ganun, dapat lang naibaba kita sa bayan. Ikaw lang ang makapagpapatunay sa mga sinabi mo. Anak ka ng damulag, Daniel. Magpapakamatay ba tayo? Selmo, pinagbibintangan ka sa mga kasalanan hindi mo ginawa. Ikaw lang nakakaalam sa mga binunyag mo sa akin. Kung hindi ka sasama sa akin, iisipin lang totoo mga ginawa mo. Selmo, ang katotohanan lang makapagpapalaya sa'yo. Malaking gagago ng iniisip mong yan. Kung sasama siya sa'yo, paano namin masisiguro na hindi siya mapapamak? Ang pagtitiwala ni Anselmo kailangan ko. Lumakad ka na ba, no? Nang hindi na sila makapasok ng bayan. Oo. Ang mga tawan mo. Andiyan sa loob. Magbihis kayo. Mahigpit ang bili ni Doña Lolita. Kailangan pareho silang patay. Bakit, Baldo? Nawawala na ba si Tiwala sa amin? Wala pa naman akong paltos sa kanyang pinalalakad, ah. Mga bata, matitinig ang ating tatambangang ito. Kailangan walang balang makaksaya. Nay! 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 Oh, saan mo nagpunta, tatay? Bakit? Kasi pinag-usapan ng kagabi sa Baldo. Nakita ko sa bahay ni Doña Lolita. Oh, ano naman ngayon? Meron siyang dala, uniforme ng pulis. Pulis ba siya, Nay? Hindi.
Sige na, mabuti pa. Pumasok ka na. Tanghali ka na eh. Ba't kasi bumalik ka pa rito? Sige na. Daniel, napuruhan ako. Sinundan niya ako. Nabigla rin ako. Nabigla? Ikaw ang malat ng kanyang kamatayan. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw! Ikaw! Mahal ko rin siya, Marisa. Mahal! Mahal mo ng iyong sarili at iyong karangalan! May babalik pa na yung karangalan ng buhay ni Berto! May babalik ba? Berto!
Berto! Berto! Daniel! Hindi mo binigyan ng halagang salita ko, hayop ka. Daniel, bakit? Dahil sa ginawa mo, pati mo. Pati anak ko nadamay. Bumunot ka. Bumunot ka, hayop ka. Dahil kung hindi, sa pagkakatayo mo yung papatayin kita. Bumunot ka. Hepe! Hepe! Pasod! Habulin niyo si Daniel! Tama si Agaton. Kaya kami nilang mando ay sa gawing kanluran magdaraan. Kayo, Agaton, kunin ninyo ang daang susong kalabaw. At sa gagawin natin pagsalakay, itanin ninyo sa inyong mga isipan. Dapat lamang natin ipagigante ang patraidor na pagkamatay ng Anselmo. At walang gagalaw kay Daniel Bartolo. Ako mismo maghatol ng kanyang kamatayan! Agaton! Agaton! Kalidja! Kalidja! Agaton! Kalidja! Kagagaling ko pa lamang sa Santa Monica. At balitang-balita, binaril ni Daniel, si Kapitan Bautista, at ngayon siya pinag-aanap ng mga pulis. Anong kataranta doon sinasabi mo? Nakakasiguro ka? Hindi ako maaaring magsinungaling, Kalidja. At ang masakit na nangyari sa kanya ay napatay ang kanyang anak sa tambangang yon. Ang bagay noong Mariana, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala kami, anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, Ang bagay noong Mariana, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala kami, anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, kaming kasalanan ngayon po kami mamamatay. Amen. Ang bagay noong Mariana, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala kami, anak na si Jesus. Santa Maria, Tira. Samuel, palagay ko, nahihirapan lang tayo dito. Sabi, sipit ni Oging Inchik, 11. Sabi ulit, 4.
Sir, may palagay ako ng mundo na si Daniel. Naikalat na namin lahat ng ating mga tauhan. Kaya sinisiguro ko sa inyo, hindi niya kami malulusutan. Hindi malulusutan. O mga utak kabayo kayong lahat. Sa pagkakakilala ko kay Daniel, wala makapipigil sa kanya para silipin ang bangkay ng kanyang anak. Julio, masyadong pagtitiwala mo kay Daniel. Kayo, bukas, sa libing ng kanyang anak, madilim-dilim pa ay naroon na kayo. Bakit, Marisa? Wala ho. Tayo na, Marisa. Hanggang dyan ka na lang, Daniel! Alam ko sa isip mo, Lydia. Alam ko nga kung sinisisi niyo sa pagkamatay ni Anselmo. Huwag ka lang ulit tutungtong dito sa tapang patraw. Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na! Ang hinihingi ko sa inyo ang inyong pangunawa. Si Anselmo ay matalik kong kaibigan. At ang nangyari sa kanya ay napakasikip din para sa akin. Sinungaling! Ikaw! Ikaw ang nagpabak sa kanya! Kung hindi ka nagpumilit na siya isama, sana hanggang ngayon buhay pa si Anselmo! Sana hanggang ngayon buhay pa siya!
Kung ang kamatayan ko makapagdudulot sa'yo ng kapayapaan ng loob, ituloy mo, Lydia. Tama na nangyaring mga kapahamakan. Naging patakaran na natin dito. Ang tayo tumulong sa ating kapwa, hindi ba? Sa nangyari kay Daniel, lalo't higit na kailangan niya ang tulong natin ngayon. Ina rin akong katulad mo, Marisa. At alam kong kung gaano kasakit ang mawala ng isang minamahal sa buhay. Ngunit mas masakit kapag nalaman mo ng sarili mong asawa may kasalanan kung bakit namatay ang iyong anak. Hindi ko siya mapapatawad. Natitiyak ko na magbabalik dito si Daniel upang magpakita sa'yo. Upang matumbasan mo ang ginawa niyang kapahamakan. Pagdating niya, i-report mo siya kaagad sa mga pulis na nagbabantay dito. Basta't gumawa ka ng paraan na hindi siya makatakas. Sa ganun, matutupad mo yung paghiganti at makukolekta mo pang pampuyang nakapatong sa kanyang ulo. Gagawin ko po, Doña Lolita. Agaton! Agaton! Ano kaya yun? Ha? Bakit? Padala ng kapatid ko sa bayan. Wanted na pala si Daniel. Aba, si Daniel, demonyo. Ang laki pala ng patong sa ulo niyan. 5,000. Sikat na pala si Daniel. Mga gago! Naniwala kayo kagad. Anong malay niyo? Baka gawa-gawa lang ng Daniel yan. Bakit? Pakanarin mo ba mapatay ang kanyang anak? At malayo siya sa kanyang asawa? Maling-mali ang hinala mo, Agaton. Daniel, kung nag-aalala kasi mong kabayo din ay wag na. Hindi mo nagtatanong, ako man ang hari ng kabayo sa Bisaya. Kaya lang hindi ko malaman ang sikreto mo. Naglibog ako sa imong kabayo. Ha? Ang ibig ko sabihin, nagalitobla ako. Kasi ang imong kabayo, pag nagalakat ka, nagasunod sa imo. Pag nagahinto ka, nagahinto sa imo. Pag nagalapit ako, ginasipa ako sa imong kabayo. Huwag gisa ako nga respeto imong kabayo. At isa pa, Daniel, ang kabayo mo din nagkaon. Ano pala ba siya? Abaw, lintay, Daniel, sikat ka pala. 5,000. Mukha yatang masyadong mababa ang presyo na kapatong sa ulo mo. Kung nag 10,000 piso lang yan, ako na mismo nagdala sa kanya sa bayan. Talaga yatang mabigat sa'yo pagdating ko rito sa Sapang Bato. Bakit? Wala ka bang pakiramdam? Manid ka ba? Doon tayo, Mike. Kausapin na lang natin yung kapatid. Ano ba nangyayari sa'yo, Elena? Kanina pa inaanod ng tubig sa nilalaban mo, Hindi mo ba nahalata? Kanina pa lumilipad ang isip ng taong umiibig. Chismosang to. Ako na naman nakita nyo. Elena, kung ako machichismis kay Daniel, gustuhanin ko na. Sa lahat yata ng lalaking napadpad dito sa atin, siya ang pinakagwapo at pinakamatigas ng tindig.
Teka. Kanina niyo pa pinag-usapan si Daniel Ano bang mayroon siya na wala ako? Ha? Kung sa itsura, hindi kami nagkakalayo. At saka sa Bisaya ako pinakagwapo. Magsalamin ka nga sa tubig. Ang mayroon kang wala si Daniel ay ang libag mo. Pinapakiraman mo libag ko. Pati dumi ng nilalaban mo, dito mo pa dinadala. Malis ka nga dyan. Bisit na to Bago to. Bagong nakaw. Halatang-halata, pinagtatanggol niya. Talaga naman, bistado na. Siyempre. Piso? Katumbas ba yan ang buhay ng aking asawa? Nakianib siya sa mga pusakal na tulisan. Pinagtangkaan niyang patayin ng nyunghepe ng pulisya. Pagkatapos ganyan lang kalaki ang halaga ng kantipala. Doña Lolita, ang halagang yon ay ayon po lamang sa ordinansa ng munisipyo. Anong ordinansa? Sa bigat ng pagkakasala ni Daniel Bartolo. 20,000 ang dapat na maging kantipala. Patay o buhay. Pagpasensya mo na sana tong konting mayahandig namin sa'yo, ka Daniel. Alam naman namin sanay kang tumagay ng medyo mamahaling alak sa bayan Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil nung panahon namin ni Anselmo, konting katas lang ng sasak, lambanog na Kaya lang, 1 linggo ka na dito. Hindi ka man lang marunong mangapit bahay. Hayaan mo, Elena, ito na ang simula. Baka naman kayo magsawa, ha? Daniel, mayara ko nga inihaw na manok to, blaho. Pasensya na ka mo, yan lang pinakagulay namin dito. Baka naman hindi para sa akin yan, baka para kay Elena. Kay mo to sa to. Elena, ay mo to Uy, Bisaya! Inutusan ka lang dyan magluto Ang dandal mo na. Itumal mo lang, Bisaya. Sige. Say mo na lang itong dalawa. Daniel, sandali lang, pwede ba? Sandali lang mga kasama. Sako na lang to. Pwede ka raw bang maabalang sandali, sabi ni Lydia. Meron yata siyang sasabihin sa'yo mahalagang bagay. Magandang gabi sa'yo, Agaton. Bakit? Agaton, naniniwala ka ba sa kasabihan? Ako nagbayo, ako nagsaing, ngunit ang malutot mainin, ay ibang kumain? Ipagpatawad mo ang hindi ko pagkibo sa'yo noong mga nakarang araw. Hindi kita masisisi. Kung magkimkim ka man ang sama ng loob sa akin. Ang apoy lalong pumapait kung hinahaluan ng suka. Kung gugunitain ko ang hapdi ng mga pangyayari, nagkakasala ko kay Anselmo. Kapwa tayo biktima ng mapagbirong kapalaran. Naulila ka sa asawa. Naulila naman ako sa anak. At ngayon nalayo ko pa sa iyong asawa. Anak ng damulag, oh. Talagang magkaibigan kayo ni Anselmo.
tama ang gagawin mo. Si Daniel ay asawa mo. Unawain mo siya. Hindi naman niya kagustuhan ng mga nangyari. Mabuti pa ho kayo, matulog na kayo. Sasara ko lang mga bintana. Bakit ka nagbalik? Alam kong galit ka pa sa akin dahil sa pagkamatay ni Berto. Aalis ka ba o kailangan tawagin pa mga pulis? Marisa, kung yan ang iyong paniniwala, hindi kita masisisi. Ngunit naparito ako para malaman ko kung anong kalagayan mo. Kalagayan? Ito ang kalagayan namin ngayon. Para kami mga kriminal na binabantayan. Dahil sa pag-akala mong mga pulis ang pumatay sa aking anak. Pero nagkamali ka, Daniel. Nagkamali ka ng paratang. Pagkat ang pumatay sa aking anak ay mga tulisang katulad mo! Inaamin ko ang aking pagkakamali. Ngunit anong iisipin ko sa mga sandaling yun? Kaya humihingi ako siya ng kapatawaran. At kung mamarapatin mo, gusto sana kitang isama sa sapang bato. Para ano? Para magtago? Para hanapin ang batas? Para magkaroon 20,000 pisong patong sa ulong katulad mo? Hindi, Daniel. Mali ka ng palagay, Marisa. Sila ang tutulong sa atin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko natatagpuan ang mga taong may kagagawa ng pagkamatay ng ating anak at siyansyan mo. Tinaramdam ko. Makaalis ka na. Ito si Mang Pedro. Nakikilala niyo raw nagnakaw ng gintong korona. Ang sinisigaw po ng mga nanlobe, Daniel Bartolo. Natitsak mo? Opo. Nangibabaw rin ang dating pagkatulisan ng Bartolong yan. Kasumpa-sumpa ang ginawa niyang ito. Ay, naku, Madre mia de Diyos. At ako rin naman pala ang kabutihan na ginagawa ni Daniel Bartolo. Pati ba naman tahanan ng Diyos? Tigsman, lumakad na kayo ngayon din. Itas yung kintipala sa ulin ni Bartolo. Opo, Epe. Padre, wag ho kayong mag-alala. Gagawin ko lahat ng aking magagawa para may balik ang gintong korona ng mahal na birhen. Tayo na, Julio. Lalo lamang sumasama ang aking loob kapag nakikita kong sinapit ng aking mahal na birhen. Yan Daniel na yan talaga, uta kabayo. Mga kapatid, baka magtampo ang ating mahal na Birhen kung hindi may sasauli ang kanyang korona. Kaya magsiluhod tayong lahat at manalangin. Mahal ang korona ito po. Mahal! Diyan ka malaking kota ka makipin natin eh! Sino naman nagsabi sa'yo yung ipagbibili ang korona yan? Ibig mo sabihin mo, mamaya natin ang mulong pinatapon? Eh, naglang po ang gusto mo! Diyan ka naman po. Hawag na natin ng isda. Papaya ko pa natin mga kaya. Kaya madalas kayong mapagsabi ang pupunta ka kayo. Hindi yung ginagamit ang isip nyo. Sige! Sabihin sa akin! Sabihin sa akin kung sino bibili ng korona yan! Hindi nyo ba nalalaman ang pagkawalan yan? Ano, balik ka na? At kung sino ang bibili yan? Kaya, mas mabilis pa sa hinda. Ang pangkat natin ang mapagpipintangan ng tao. Kaya, ano ka bakit? Nasusuwa rin eh. Wala ang
aking tungkulan ng mahal na tatlong kagabi. Daniel at ang kanyang mga kasama na nagdakaw. Kasi naman nila, hindi maaari magawa yung Daniel na binitid ng pagkatahan siya sa kagabi. Narito siya. Daniel! Narito ako, Kapiping. Daniel, masamang balita. Kagagaling lang sa bahay niya Laura. At sinabi sa akin na ikaw raw ang pinagbibintang nagnakaw ng korona ng ginto simbahan. Ang gintong korona ng mahal na birin? Alam naming wala kang kinalaman sa nakawang yun. Ngunit, ang masakit na pangyayari ay kinulong ang iyong asawa. At hindi nila palalayan hanggat hindi ka sumusuko. At sa pagkakataong ito, handa kaming tumulong sa iyo. Ako at ang ating mga tao ay sasama sa iyo sa Santa Monica. Ano man ang mangyari, ililigtas natin ang iyong asawa. Kapiping, matutulungan niyo ako sa ibang paraan. Daniel! Jesus Maria Josep na bata ito, bakit mo nagawa yun? Wala namang pagkukulang sa iyo ang simbahan. Bakit pati ang korona ng mahal na birhen ay... Pati ba naman kayo, Padre Martin, ay nawala na ng tiwala sa akin? Hindi naman sa ganoon. Ngunit ang balita naming lahat ay... Na ako nagnakaw. Kung ako man ay pinaghahanap ng batas, hindi nangangulugan na akong kumuha ng korona. Hindi mo mayali sa akin ang ako'y magkaroon ng kahit kaunting alinlangan. Naunawaan ko kayo, Padre Martin. Salamat, Daniel. Ngunit, nalalaman mo rin ba na nang dahil sa mga pangyayaring iyan ay ang iyong asawa ay nagdurusang kasalukuyan sa bilang buwan? Alam ko. Hindi na ako kami magtatagal, Padre. Patnubayan ka ng Panginoon.
Kumilising niyo yung mamamatay! Daniel, patawarin mo ako. Ngayon lamang naliwanag sa akin ang lahat. Pinirataan kita ng... Marisa, ang mahalaga ay nagbalik ang dating pagtitiwala mo sa akin. Tinaramdam ko ang sariling damdamin lamang ang pinairal ko sa aking isipan. Ni hindi kita binigyan ng pagkakataon. Pati ang pagkawala ng corona. Alam kong hindi mo magagawa yun. Naibalik na namin ang corona. Ano? Ang mga maskarado may kagagawan. Sila ang mga taong sinasabi ko siyang makakatulong sa atin. Tayo na, Marisa. Saan? Nangasa ko ilagay ang batas sa aking mga kamay. Kailangan may layo kita rito. Huwag, Daniel. Lalo lamang bibigat ang iyong usapin kapag inalis mo ako sa ganitong paraan. Nananalig ako sa batas. Kung wala ka talagang pagkakasala, sila na mismo magpapalaya sa akin. Sige na. Lumakad na kayo. Aba, Padre Martin, tuloy po kayo. Padre, Magandang umaga, Mayor. maupo kayo, Padre. Padre, totoo ba'y nakarating sa aking balita sa pagkakasauli ng corona? Totoo, Mayor. At si Daniel pa mismo ang nagsauli. Nagpapatunay lamang na wala siyang kinalaman sa mga pangyayari. Talaga, ako man hindi makapaniwala sa mga binibinta kay Daniel. Ang totoo, kagabi pinasok nila munisipyo. Hindi naman sinama si Marisa. Paano nga pala si Marisa, Mayor? Sinabihan ko na si Hepe, nakauram mismo, palayain na siya. Anak, totoo ba yung nabalitaan kong nakipagkita daw sa'yo si Daniel? Opo, Inay. Sa pagkikita ho namin kagabi, nagliwanag na ho ang lahat sa akin. Napag-isip-isip ko na kailangan ng isang babae na dumayo ng kanyang asawa sa anuman suliranin. Noon pa man, yan ang minumulat ko sa'yo. Kaya, Itay, buo ng katasyahan ko. Kailangan ako ni Daniel. Kung ganun, ako na mismo ang lalakad. Magpapasama ako sa pambato. Paano, sir? Hintayin mo ba namin kayo? Sige, lumakad na kayo. Sige. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, Julio. Kanina ko pa rin gusto umuwi. Mahalaga pag-uusapan natin. Mas mahalaga na ba sa ginawa mong pagkakamali? Pagkakamali? Bakit ka pumayag na makalaya si Marisa? Hindi mo ba alam na wala kang pinag-aawakan natin para sumuko si Daniel? Sa ginawa mo niya, ikaw na rin ang nagpahamak sa ating mga balak. Balak? Basta sa rin mo ka pa na. Ang tinatanong ko sa'yo ang sagutin mo. Ang gusto ko yung katotohanan, Lolita. Ang katotohanan! Katotohanan ano? Lolita, buong-buong pagtitiwala ako sa'yo. Kahit ako na ang hepe ng polis, batas mo ang aking sinusunod. Pinaniwalaan ko lahat ng iyong sumbong. Sumbong na pinagpangkang-kangga sa akin ng sermo. Sumbong na si Daniel ang nagnako ng gintong corona. Sumbong na paong gawa-gawa na lang. Sumbong na kampalat lamang para sa sinungalingan. At ang naging hantungan ay ang kamatayan ng mga tao ng pagkakasala. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Julio. Nalalaman niyo, Lolita.
Alam mo na may katigrang si Daniel para patayin ako. At hindi rin kaila sa'yo. Na ako! Oo nga nagbunsod sa kanya upang sa'yo maging tulisan. Hindi ba? Sinapagpag mo ako! Huwag ka na magpunmurita. Namulat na sa akin ang katotohanan na ikaw at ang iyong ina ang utang pala na nagaganap dito sa akin. Winasat mo ang maganda natin kita ka na. At ikaw rin na naglagay ng putik sa iniingatan kong pangalan. Magaling. Magaling pala magtalumpati ang aking respetadong asawa. At magaling ka rin palang investigador. Lolita! Pero ba't sasabihin mo, ayoko naman eh. Oo. Ngayon ko amin na totoo lahat ang dinibigtan mo sa akin. Pero ang lahat na yan ay ginawa ko para siguruhin ang tagumpay mo sa halaga. Julio, wala akong naging pangarap, kundi ang makamit ang lahat ng kasaganahan sa buhay. Kasaganahan na kailanman na hindi mo na ipagkaloob sa akin. Naturingan nga akong asawa ng hepe ng pulis. Pero tayo ba'y nagtamas na ng salapi at kayamanan? Parang utak kabayo ka! Ano naman na dahil sa pagkakamali sa korona niya? Ay sumikat na naman si Bartolo! Bakit ka mali sa kuta mo? Parang hindi ka abutan! Hindi mo na lang hintay na bayaran kita! Alam mo ba, saman-saman sa guris yung bungo dahil puro ka bungo! Wala kang utak! Doña Lolita, inaamin kong naging gahaman ako. Kaya't patawarin niyo na ako. Sabihin niyo lang sa akin kung anong nararapat kong gawin para mapagtakpan ko ang aking pagkukulang. Ay gagawin ko. Si Marisa, sa pamamagitan niya, makakaganti tayo kay Daniel Bartolo. Wala na ho kaming mapagdadalang ibang lugar kung hindi dito, Doña Lolita. Ano na lang? Hindi ba mahigpit na pinagbilin ko sa'yo? Nadalhin mo yan sa bundok. Nilusob ng tulungan mo puta. Yan ang sakot ng mga puta kabayo. Napakaliit na ba sa bundok? Ha? Ano ba? Gusto mo ba akong ipahamak? Kung may nakakita sa'yo, di ako masasangkot. Hindi ka na masasangkot, Doña Lolita.
Magandang araw po. Magandang araw naman. Maaari ho bang magtanong? Opo. Dito po ba ang bahay ni Daniel Bartolo? Dito nga po. Nandiyan po ba sila? Ayun po eh. Yun po ba? Oo. Salamat po. Wala po naman. Magandang araw sa iyo, Amang. Magandang araw po naman. Ikaw ba si Daniel Bartolo? Ako nga po. Ako naman si Tata Pikulang San Vicente. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Naku, Ama. Kagabi, sinalakay kami ng mga tulisan. Ikaw lamang ang tanging makapagliligtas sa amin. Ikaw lang ang makalulutas sa aming problema, Ama. Tulungan mo kami.